magandang fasad, half-orange dome, at mga stained glass windows. Ilan lang yan sa mga natatanging feature ng Manila Cathedral. Pero meron pa raw matutuklasan sa loob ng unang katedral sa Pilipinas. Tuwing mahal na araw, isa itong Manila Cathedral sa mga dinarayo ng mga pilgrims para magbisita iglesia. Pero lingid sa kalaman ng ilan, narito yung relic ng totoong krus kung saan ipinako si Jesus. Itong mismong nasa gitnang to, talaga po, oh my God, we're so blessed na mahawakan at makita yan. Ang relic na ito na inilagay sa Jubilee Cross, iniregalo raw ng dating pari sa Maynila na si Father Henner Geronimo. Makikita ho nila na they are strips of wood from the true cross of Jesus. Ang Manila Cathedral o Minor Basilica of the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ay natatanging simbahan sa Pilipinas na iniangat sa ranggong basilika ng Santo Papa at ngayon St. John Paul II noong 1981 na siya rin palang magiging tahanan ng kanyang dugo. Ang dugo ni Pope John Paul II na nakalagay sa maliit na bote ay tinuturing na first-class relic ng simbahan. Mapalad kaming masilayan ito. Vial blood na nanggaling po sa kanyang personal secretary. Naging regalo kay Cardinal Chito Tagle, and in turn, Cardinal Chito Tagle entrusted the relic to the Manila Cathedral. Hindi man ito regular na inilalabas para sa veneration. Ipinapahiram naman daw ito sa Catholic community, simbahan at youth movements. May crypt o libingan din sa ilalim ng simbahan kung saan nakahimlay ang 4 na dating arsobispo ng Maynila. Ginawa ang crypt bilang pagkilala sa kanilang malaking kontribusyon at pagpapastol sa simbahan. Dahil sa angking ganda at makabuluhang kasaysayan nito, tama lang natawagin ang Manila Cathedral bilang Mother of all Churches, Cathedral and Basilica sa buong Pilipinas. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.